Nagla-live na. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Tayo po ay sasamba na sa umaga na ito. Nawa, katagpuin natin o katagpuin tayo ng Diyos kung nasan man tayo, kung ano man ang kalagayan natin, at kung ano man ang mga kaabalahan, kaligaligan o kabigatan, ay katagpuin tayo ng ating Diyos na buhay, na ating Ama na nasa langit. Amen po? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo ngayon ay bumasa sa awit 63. Awit 63, nandun na po tayo. Ito ay awit ni David nang siya'y nasa ilang ng Juda. May pagkakataon kasing nagtatago yan si David dun sa hari mula sa kay Haring Saul. Pero lagi siyang kinakatagpo ng Panginoon kung saan man siya naroon. At lagi siyang umaawit sa Diyos. Lagi siyang gumagawa ng mga awit. No? Kaya ito yung mga nagawaan niya sa mga significant moment ng buhay niya ay nakolekta rin. No? Praise the Lord. Siguro sinusulat niya to, no? Pagka niya rin nananalangin siya, nagsusulat siya. Nakolekta eh. Mga awit 63, pananabik sa presensya ng Diyos. O Diyos, Ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa'y tanging Ikaw nga ang hangad. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Hayaan mong sa santuaryo ikay aking mapagmasdan at ang likas mong kalwalhatian at kapangyarihan. Ang wagas na pag-ibig mo ay mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat. At ako ay dadalangin na kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan. Magagalak na umawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunita ko, samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw ang sa akin tumutulong sa tuwina kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka. Itong aking kaluluwa'y sa iyo lang nananalig, kaligtasan ko'y tiyak, dahil sa iyo'y nakasandig. Ngunit, silang nagbabantang kumitil sa aking buhay, sila nga ang masasadlak sa malamig na libingan. Mamamatay silang lahat sa larangan ng digmaan, kakanin ng asong gubat ang kanilang mga bangkay, dahilan sa iyo, O Diyos, ang hari ay magdiriwang, kasama ng mga tapat, magpupuring, walang hanggan, ngunit sila sinungaling, bibig nila ay tatakpan. Glory, glory to God. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. So tayo po ay dumulog sa magitan ng panalangin, Ama. Glory to God. Hallelujah. Dito pinapakita sa awit na ito na ikaw ay sovereign God. Meron kang balak para sa mga masama, meron ka ding magandang plano para sa mga matuwid at sumasamba, naglilingkod, nagpupuri, patuloy na nagtsatsagang sumunod at nagsisika, Panginoon, na ikaw ay malugod sa amin at sa aming pamumuhay. Hallelujah. Pinupuri, sinasamba ka namin, tinataas ka namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang ibang dapat itaas, walang ibang dapat papurihan, walang ibang dapat pasalamatan. Oh, glory, glory to your name. Praise your name. Hallelujah. Ama, kumilos po kayo sa amin ngayon, sa aming kalagitnaan. Kumilos po kayo sa bawat mga nilalang, lalo na sa inyong mga anak. Kumilos po kayo, Panginoon. Bigyan niyo kami ng kasiglahan sa aming pagsamba.
Bigyan niyo kami ng kalakasan sa aming pagdulog. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pag-asa, ng kaliwanagan. Hallelujah. At overflowing joy, O Lord, through your presence. Cause us to feel, cause us to experience, cause us to know, O Lord, your presence in our midst today. Thank you. Thank you. We praise you, Lord. Pakalinisin mo ang aming buhay, pakalinisin mo ang aming mga budhi, ang aming isip, pakalinisin mo, Panginoon, ang aming paglakad, ang aming pamumuhay, ang aming kaluluwa. Pakalinisin mo. Aming mga puso't isip, Father in heaven. At kahit ang aming katawan, pakalinisin niyo. Glory, glory. Thank you for everything. We bless your name. In Jesus' name, amen. 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 Praise the Lord. Hallelujah. Makinig lang tayo sa awitin. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above echoes of mercy, whispers of love. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story about my blessed Savior. This is my song that's full of my praise. This is my story about my blessed Savior. This is my song that's full of my praise. This is my story, this is my song,
Ayan, purihin ng Diyos. Ang ganda ng hymn na nasa jazz ang mood na po. Pwede niyo po yan i-download. Gawa po yan ng ating kapatid na pastor na si Henry Alumbro. Yan. Hanapin niyo po yung kanyang web, ano bang tawag dyan? Website or ano tawag doon? Kung anong klaseng site yan. YouTube, yung kanyang YouTube channel. Yan, YouTube channel. Ano po, Henry Alumbro. Ang dami po niyang mga kanta dyan, mga composition din ng asawa niya, composition niya, at saka yung tugtog arrangement talaga niyan. Ina-arrange niya yan ng kanilang band. Kahapon ay doon kami nag-fellowship. Ito pong pastor na to ay galing sa Iloilo. Tapos nung pinapunta sila ng Panginoon dito, somewhere, doon ata sila sa section 1 muna, o kung somewhere, kung saan. Tapos nalipat sila dito sa San Mateo, kaya naging area 5. Ka-area 5 natin siya, ka-area natin siya, kaya praise the Lord. Sabi nga niya, ang may tutulong niya sa area ay nag-arrange sila ng mga ganito, mga electronics, ang kanilang mga sound system, electronics. Biniro ko nga, sabi ko, walang donation na walang donation na amplifier. Sabi niya, pagdating dyan, kay presbyter na. Yeah, praise the Lord. Tuwa tayo sa mga, sabi ko, natuwa ako dahil nagsimula sa ministry doon sa Iloilo. At inikot daw niya yung buong Panay Island na mga nakapalibot sa dagat. Iniikot niya yan sa Iloilo, sa Antique, sa Capiz, at sa ano yung isa? Lagi ko nalilimutan yung isa na yan. Sabi ko, wow, Pastor, mayroon ka pala doon. Pupunta kami doon kasi siguro by July. No? Mag-bisita-bisita kami doon. At saka meron kaming dating member doon, namatay nga yung isa. Pero mabuti, apo niya, naging pastor, pero pastor ng Baptist. Kasi sabi niya, dati siyang Baptist. Pero natawag siya ng Panginoon sa AG, o sa Assemblies of God, sa Pentecostal. Amen. So, isa rin yung mga kasiyahan, yung area meeting namin, umabot kami ng 36 o 35. Ang dami namin. Mabuti, maganda yung medyo malapad yung church niya, yung lapad na ganyan. At saka umuupa lang sila dyan sa LTO. Aircon naman. Ganda ng setup ng ano niya. Bless kami. Sabi ko pa naman, hindi ko pa nakikita yung church niya. Sabi niya, meron naman. Sabi ko, inisip ko kasi LTO compound ngayon. Sabi ko, may parking. Naku, pastora, sabi niya, kahit na 150 nasasakyan. Pero di naman ganoon talaga kalaki. Pero pwede siyang ng praktisan. Praktisan siya ng hindi lang praktisan, examination. Pwede kang mag-exam doon. Paikot-ikot ka doon sa compound. Mag-exam ka ng practical ng kasi LTO compound ngayon. Sabi ko, pwede na tayo dyan. Sabi ko, pwede na tayo dyan lagi mag-area meeting. Piniro ko. Sabi niya, okay naman po. Sabi niya, lab siya. Okay, isa yung sa mga joys natin na may mga pastor doon nagsabi na kasi ang message niya ay don't stop. Don't stop. Do not lose heart in doing good. Kaya ang isang pastor, pag daw tinawag ng Panginoon at nag-say yes, touch move daw yan. Wala nang balikan. Wala nang tigilan. Wala nang yung touch move kasi, hindi pwedeng parang rubber band. Pag hinawakan mo, dapat yun ang igalaw mo. Isulong mo. Gamitin mo. Hindi pwedeng ibalik. Pag binalik mo yon, yun? Illegal. Kasi nga, touch move. Kaya sabi niya, kaya yung isang pastor, kahit napapagod, sige pa rin. Kaya yun, encouragement niya sa mga pastor.
At in due time naman, umaani naman daw. Adi, praise the Lord. Hallelujah. Hindi ko na nga, lahat sila sabi niya, madaming gusto nang tumigil. Actually, pwede ka naman tumigil sa isang gawain. O kaya, sa isang gawain. Pwedeng lumipat, ibang strategy, ibang gawain. Pero sa paglilingkod, hindi titigil. Yan. Amen ba? Maaaring tumigil sa mga ibang gawain. Ganyan. Kaya sabi niya ni Pastor, isa sa pinakamatandang pastor, kay si Pastor, sabi niya, pag napagod, di magpahinga. Rest in the Lord. Huwag daw rest in peace. Rest in the Lord lang. Para pagkabangon, pagkasulong o paghakbang, malakas na ulit. Isa yan sa mga gusto ko i-share sa inyo na mga pastor, may mga struggles, may mga difficulties, may mga frustrations, may depression, may mga fatigue, no? Ang maano talaga sa akin. Hindi ko masyadong iniinda yung physical fatigue. Ang biniinda ko talaga yung emotional fatigue, no? Kasi frustration sa ministry, makita mo yung ministry. Dalawa lang kami ni Bena ngayon. Nasaan yung nadagdag na isa at nasaan yung dating isa? Nawala. Saan ba? Ang kinakaba ko, baka na-rapture, naiwan kami ni Bena. O naiwan kayo dyan. Andiyan si Mary Ann. Hello. At ang ating pamilya ni EJ tsaka ni Jen. So, sabi ko, baka na-rapture Pero yung mga baby nandiyan pa Kaya hindi. Kasi ang baby, pag-rapture na yung baby, mawawala yan. Kasi talaga mara-rapture sila. So, yun, prayer natin. Although, ang natin ngayon ay Mother's Day. Ang ating linggo ngayon ay Mother's Day. Hello, mga mother. Mga, tawag dito, hardworking mother. Pa ba yung mga mother? Ano ba mga katangian ng mother, Bena? Bigatin! Mother, bigatin. Ang mother daw, yan ay underpaid na tao. Most underpaid na tao. Kasi gawa niya lahat Pero wala siyang allowance man lang. Binibigay sa kanya, lang, allowance ng pamilya. Wala yung sarili niyang allowance. No? Walang sweldo, kumbaga. Hindi pala siya underpaid. Unpaid. Yeah. Natuwa naman kami pero namatay yung pinakamatanda namin ngayon na oldies, si tita. Alam mo yung binibigay sa kanya nung kanyang anak na, pang-ilan ba yun? Pangatlo sa anak niya. Iniipon lang niya. Tinatabi niya, hindi niya ginagastos. Nung birthday niya, binigyan nata siya nung huling birthday niya, 70K kasi 70. Kung 70 or 75. Kasi na siya ngayon 80. So lahat ng nirigalo sa kanya nung anak niya na yon ay naipon niya. O hindi man lahat, pero halos lahat. No? Kasi ito nga namatay siya, nakuha nila yung pera doon sa taguan niya. More or less 300K. No? Kulang-kulang na, baka sobra pa sa 300K. No? Wow, praise the Lord. Pinagpala pala yung tita ko na yan dahil siya doon sa isa niyang anak na yon. Doon sa ibang anak, konsumisyon. Buti mayroong isang anak na apat ata yung panganay, si Lani, si Lengleng, si Eloy, Eloy, si Eloy yung mabuting anak. Tsaka si Francis, yung bunso, nag-iisang lalaki. Nakadepend sa nanay. Nandun din. So,
praise the Lord, at kahit papano umabot siya na, 18 na siya sa June 2 eh, no? Yun nga, lahat kami malungkot kasi siya na lang yung mother. Tsaka para talaga naming mother yan, second mother namin din yan, mga kapatid, lahat ng kapatid ni mami ko, dalawang kapatid na babae na yan, ay second mothers namin yan, dalawang yan. Kaya, yan yung mga nag-alaga sa amin ng bata, kami, katulong ni mami sa pag-alaga sa amin. So, praise the Lord. Okay, so, meron pang gusto magpasalamat. It's a moment of truth. The table is now open to give glory to God. Meron po ba tayong mga kapatid? At ano nga pala, yung kapatid natin, si Boogie, baka may internet problem na naman katulad nung nakaraan. Anyway, pag-pray din natin siya, no? Kasi wala trabaho yung ating kapatid na yan. At saka, pag-pray natin din yung bukas, no? Okay, so meron pa? Ikaw ba na? Magpasalamat. Ikaw na lang nag-isa dyan, kaya kailangan magpasalamat. Last woman standing dahil mother ka ngayon. Mother, mga mother. Ngayon ang moment mo kasi mother. Hello, mother? Sige na, ngayon na. Dali na. Okay, nasaan yung isang mother? Wala si nanay, Nung nakaraan ay sabi nga niya, may mga kaabalahan din sa bahay. Anyway, sana madalaw. Okay, yung tatay ang hindi namin alam. Baka may emergency. Kasi di naman nawawala yun ang emergency. Okay, yung mga nanay dyan, gusto magpasalamat. Meron ba gusto magpasalamat na nanay dyan? Masaya yung nanay ni Marian kasi na-birthday yan nila, no? Ilang taon nga ba yun? 86? Grabe, no? Wow. Praise the Lord. Ako, sabi ko nga, 5 years na lang, 70 na ako. Parang di ka rin ma-imagine. Wow, 70 years old. Glory to God. Okay, so tayo po'y manalangin para sa magmuni-muni sa pag-aaral ng bautismo ng Banal na Espiritu. Nung nakaraan ay sinabi natin ng karaniwang trabaho, ngayong New Testament ng Banal na Espiritu ay indwelling, kung saan siya ay naninirahan sa atin, kaya tayo na born again, enabling, sa ating pamumuhay, kailangan natin ng kalakasan, ng gabay niya, ng kanyang kapangyarihan para makapamuhay ng bilang talagang mga tagasunod ni Kristo, anak ng Diyos, at pinupuspos at pinagawa ng Banal na Espiritu, enabling, at yung empowering o yung empowerment ay kung saan ini-equip niya tayo to do the calling effectively of God, no? To do the calling of God effectively. Para mas magamit niya tayo kung saan niya tayo tinawag sa ministeryo ng epektibo. Ayan. Yun ang trabaho. Ang Banal na Espiritu nung araw, bago dumating si Jesus, o bago dumating ang Banal na Espiritu, no? Bumaba, ay nag-empower siya, no? Bumababa siya, nag-empower siya, nag-enable siya ng mga skills. No? Yung mga gumawa ng tent, yung mga gumawa ng mga utensils dun sa tent, dun sa temple, sa worship temple, sa tent na inano ni Lord. Yung mga pagtatahi, pagdidesign, di ba? Yung kortina, merong design yun na anghel, ang laki, na nakaganyan. No? Yung mga sculpture na trabaho sa bakal, no? Hindi lang carpentry, sculpture na bakal. Kung iisipin mo yun, 4,000 years before Christ, 2,000 years at more than 2,000 years sa panahon natin, meron na silang skill na ganun, no? At mas lalo pa yung ginawa ni Noah na napakalaking arko, no? O barko, no? Grabe. Kaya
makikita mo talaga yung pagkilos ng banal na Espiritu. Andun yung enabling and empowering doon. Pero wala siyang indwelling. No? There was a time si Saul ay nag-enable siya o in-empower siya ni Lord na mag-prophesy. Kaya sabi ng mga prophet, is Saul among the prophets now? Yung propeta na rin ba si Saul? Nag-prophesy siya. No? Yun nung siya mapospos ng banal na Espiritu, nung binigyan siya ng empowering, on power to speak out, to prophesy. No? Nag-preach siya o nag-proclaim siya ng word ng Lord. Pero kung si Saul, kung titignan mo, disobedient king. Di ba? Alam naman natin, si Saul ay disobedient king at inalis sa kanya yung kaharian sa lahi niya, kaya binigay sa lahi ni David. Kaya yan si David talaga ang kinilalang unang hari, kahit hindi si Saul kasi nireject si Saul. Dahil sa disobedient. Pero ganun pa man, there were times na kinakasihan siya ng banal na Espiritu. There were times na in-empower siya ng Holy Spirit. No? Kaya makita mo din yung grace ng Lord even before Jesus Christ. No? Kumikilos ang Lord. No? Pag gusto niyang kumilos. At ginagamit niya ang taong gusto niyang gamitin kahit hindi karapat-dapat. Yan. Parang awit yan, di ba? Kahit di karapat-dapat, pagkukulan ng habag. Ano pa? Hindi yata memorize si Benen. Dapat magme-memorize. Kumanta ka pa rin ng kumanta para hindi ka nabubulol. Pero sabi nung, sino ba yung... si Pastora Heidi. Sabi niya na ganyan daw siya. Tapos ang naging gamot daw niya, yung pagkain ng cornic. Tuwing gabi kumakain siya ng cornic. Ngata siya ng ngata ng cornic. Sabi ko, hindi bubblegum. Hindi, cornic, Pastora. Kasi nagdala ako ng cornic doon eh. Sabi niya, Pastora, nasa yung cornic mo? Kasi yung naging parang formal yung meeting namin, sabi ko, parang nanibago ako kasi usually, ang meeting ng area, ano lang eh, kwentuhan, kain-kain, konting tapos exhortation, maganda, masaya lang na ano lang, na gathering. No? Doon, pagdating ngayon, naka-aircon, naka-praise and worship na, datingan, gano'n. Sabi ko, wow, parang nanibago, nasa area meeting ba ako? God is good, no? So, si Lord, kumikilos siya, dumadating siya in a moment,
Ayan, praise the Lord. Pasensya na. So, nung kita natin yung grace ng Lord, kahit panahon nung Old Testament, ay gumagawa siya, kumikilos siya. At yun ang pinaka-wonders ng yung Trinity, no? They work together. At yung sabi natin, yung Holy Spirit, nung panahon ng Old Testament, hindi siya nananahan. Although omnipresent siya, nandyan siya. Omnipotent siya, powerful siya, pero hindi siya nananahan, hindi siya nag-i-indwell. Hindi katulad nung dumating na ang banal na Espiritu sa Pentecost, nung Pentecost, ay nag-i-indwell na siya dun sa mga believers. Yan. Pero sabi nga natin, kahit yung mga pasaway na hari, na si Saul, ay pinuspos yan ng banal na Espiritu at nag-prophesy yan. No? Kahit na hindi siya karapat-dapat, kahit siya ay rejected na king. So yung grace ng Lord, no? Kaya yung pagbigay niya ng Holy Spirit sa atin, it is a gift, no? It is the down payment daw, a taste of heaven, no? And it is a assurance, seal, tatak siya. Kaya nga sabi ng Lord, alam ko kung sino yung akin. Kasi meron siyang seal of the Holy Spirit. No? Kaya yung napaka-importante, no, na sabi ang pinaka nagtuturo talaga ng Trinity, yung Book of John. Kaya kung gusto niyo makipagturuan sa isang INC, diyan nyo ibigay. Basahin natin to. Gusto mo itong aklat ni Ebanghelyo ni San Juan, ayon kay San Juan, yan, Book of John, Gospel of John. Diyan niya makikita yung pagkilos ng tatlong persona. Apa. Pananampalataya nyo, okay. Amen, amen. Daan. Praise the Lord. Okay, okay. So, ito pong baptism, isa-isahin lang natin, no, baptism in the Holy Spirit series. May series to no? At naniniwala tayo sa ating doktrina, no, na kailangan natin ma-experience yung baptism or empowering of the Holy Spirit, no? Hindi lang to basta sa mga pastor, sa mga guro, sa mga propeta, missionary, hindi lang po. Lahat po ng believer dapat ay makaranas ng baptism or empowering of the Holy Spirit. So gusto ko na tong gamitin kasi minsan dito talaga gulo-gulo, no? Yung baptism na salita, ginamit lang nila yan bago dumating nung sa Pentecost ang Holy Spirit. Pero nung dumating ang Holy Spirit, dun sa Biblia, ang ginamit nila, napuspos, hindi nabautismuhan. No? Napuspos sila ng banal na Espiritu. No? Kaya yung mga iba, madaming sekta na hindi gumagamit ng baptism of the Holy Spirit. Pero para to differentiate it, yung baptism and infilling, para magkaroon ng kaibahan, yung kapuspusan ng banal na Espiritu at bautismo ng banal na Espiritu, yung bautismo, yun yung one moment na ikaw ay pinuspos at binigyan ka siguro ng time na yan, ng kaloob ng Diyos, kung saan at kung alin mo ang gagamitin mo sa paglilingkod sa Kanya. Pero ang particular na baptism ng Holy Spirit, doon sa 1:8, sabi niya, and you shall be my witnesses when the Holy Spirit has come upon you. Ikaw ay magiging patotoo, saksi. Yan, praise the Lord. Ikaw ay magiging saksi. So, sino ba ditong born again na hindi nagsasaksi sa katotohanan at pag-ibig ng Diyos? Sa katotohanan ng kaligtasan ng Diyos. So, lahat tayo dapat maging saksi. And we need that baptism. We need that empowering. Kasi yung empowering, minsan, wala. Diba?
Pero minsan nandyan, lakas. Lalo na kapag na-seize mo yung moment na sinabi ng Holy Spirit, o mangaral ka. Pero sabi niya, Lord, ang daming tao, no? Lord, mapapahiya ako dyan. Mga debate yan, yung mga ganon. Hindi mo ma-seize yung moment. Merong prompting ng Holy Spirit, dapat ma-seize mo. No? Nung nasa patay ako, kasi nga may patay kami, sabi niya, baka gusto mong, parang umano sa hayat ko, gusto mo mag-preach ng gospel. Inisip ko, tama ba yung moment? No? Kasi minsan may moment din yan eh. Yung ba yung, Lord, ano yung aanuhin ko, yung sasabihin ko? Parang ganon. So, parang hindi naman ako na-follow up doon kung ano yung verse na i-share ko. So, nakipag-fellowship lang ako sa kanila. So, minsan inisip ko, mag-pray ba ako or something? Kasi mga hardcore Catholic yung mga kasama namin doon eh. Tsaka yung pinsan ko na yun na family ng aking tita, tsaka yung isa pang mga pinsanin namin sa kabilang tita, puro mga hardcore Catholic. Pero nasiran ko ng gospel sila lahat noon. Sabi ko nga sa iyo, yung bago pa lang ako Kristiyano, lahat yan ng kamag-anak ko, siniran ko ng gospel. Yan ang talagang sinisis ko na moment, lalo na pag birthday. Nag-share talaga ako ng gospel, tapos pinagpe-pray ko sila. Kaya ito si tita ko, pag magsalita sila, talaga makikita mo, meron siyang, palagay ko sa tingin ko lang, meron siyang saving faith, kahit si nanay. Kasi sabi niya yung nanay nila. Kasi pagka huli kong usap kay tita, sabi ko nga sa'yo, bago nung November, sabi niya, ay, ganito, inatake ako ganyan. Alam mo ba? Sabi niya, gano'n. Tapos sabi niya, Lord, sabi daw niya, naku, Panginoon ko, Diyos ko, kukunin mo na ba ako? Sige, handa naman ako, ikaw na bahala sa anak ko. Gano'n. So, makita ko, meron talaga silang, kahit pa paano, saving faith. No? Kasi si Lord talaga din ang inaano nila. At kayo, sabi ko yung nanay ko, sinigurado ko, sabi ko, Nay, sino ba ang Ama sa langit? Na Diyos natin. Di ang Diyos Ama. O sino naman yung bumaba sa lupa para tayo iligtas sa krus ng Kalbaryo? Di yung Diyos Anak. O sino naman ang kasama natin ngayon? Sabi niya, di yung Diyos Espiritu Santo. Alam niya. Alam niya. Sabi ko, Lord, meron ka talagang paraan para sa lahat. No? Although, hindi tinawag sa ganito nating na talagang mas lumawak yung ating pagkakilala, pagkaunawa sa ating Diyos ng buhay. Kaya nga tayo yung gagamitin. Amen ba? Kasi tayo yung talagang nilagay doon. In-immerse tayo din binautismuhan talaga doon ng banal na Espiritu doon sa mga paglilingkod na ganyan. At pagkaunawa at yung tinatawag na estado ng pagkakristiyano natin, pagkaanak ng Diyos. Yung iba kasi sa atin bilang Pilipino, natural din yung may faith kay Lord, di ba? Kita ko rin yan eh. Kaya makikita natin na yun talagang naniniwala sa Diyos at naniniwala kay Kristo, talagang alam ko, ay saved din sila. Pero iba tong experience natin. We have an upper experience or more deeper experience. Ganon. Yan yung Holy Spirit. No? Yung baptism kung saan nagagamit niya tayo. Kung saan nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-share ng gospel. Kung saan pagkakataon na makapag-enlighten ng ibang tao, makapagpaliwanag sa tao ng mga bagay tungkol sa Diyos at pananampalataya. No? So we believe this sect na kanabibilangan natin ay pinaniniwalaan at yan din naman ang talaga gusto kong i-embrace, yung bautismo. This is the empowering. No? So, Jesus called the baptism in the Holy Spirit the promise of the Father. So, hindi, sabi niya, maghintay kayo dyan para sa pagtupad ng pangako ng Diyos. So, yung moment na yon, nung Pentecost yun, naniniwala ko doon, hindi doon na born again mga... Kasi born again na sila. Diba? Nabasa natin siya dyan. Sabi niya, Jesus breathed the Holy Spirit
to the disciples. So, na-born again na sila, andun na sila, naghihintay para doon sa sinasabing promise of the Father. Ano yun? Power from above. Ang tawag doon. Kapangyarihan mula sa kalangitan. And that is the empowering of the Holy Spirit. Kaya may pagkakataon, kahit tayo mga born again, diyan lang Holy Spirit, di ba? Pero minsan, nanghihinaan ng tayong loob, di ba? Pero pag napuspos tayo, ibig sabihin, pow, gumanon ng power niya. Parang gumanon, umilaw. Yun, doon tayo nagkaroon ng pagkakataon. Ng courage. Doon tayo nagkakaroon ng boldness. Doon tayo nagkakaroon ng wisdom. Ay, nalaman ko bigla kung ano yung sasabihin ko. Wala nga akong kaalam-alam kung ano sasabihin ko, pero nalaman ko yung sasabihin ko. Yan yun. Yung empowering. And the moment, yung first moment na ma-experience mo, yun yung baptism. And this is only from me, Kasi hindi naman natin sinasabing, lagi kang mabautismuhan. Pero, lagi kang mapuspos. Pwede, di ba? Lagi kang mapuspos. Kaya nga sabi niya doon sa, be filled with the Holy Spirit always. Lagi kayong mapuspos. Dapat ang banal na Espiritu. Meron nagsabi, wala naman talagang bautismo na. Kasi isang beses lang yan. Kasi di naman yan binabanggit sa New Testament na, yung sa mga gospel, hindi sa gospel, sa mga epistle o letter ni Pablo, ni Juan, hindi naman nasabi, mabautismohan. Siyempre, ang mga kausap niya doon, nabautismohan na. Di ba? Yung mga taga-Korinto, mga kausap niya, ito mga letters ni Pablo, letters ng mga churches, di ba? Sa mga Christian churches. So, ibig sabihin, nandun na yung konsepto na nabautismohan na, ibig sabihin, naranasan na nila o nagkaroon na sila ng experience ng baptism. And that is one moment. At nagkaroon, at patunayan naman nila, na-experience nila yon. Kaya kung titingnan natin yung Acts, meron daw mga moment, no, na nabautismo, yung mga iba't ibang sitwasyon. No? Yung kay Pablo, sabi niya, narinig niyo na ba yung Holy Spirit? Sabi, hindi pa. Wala nga kami alam niya. Kasi hindi sila Israelita, yung mga na-sharean na yun. Kaya wala silang alam doon. Although yung mga Israelita, alam nila yon. Kaya sabi, di pa namin narinig yun. Sabi, saan kayo nabautismohan? Nabautismohan kami sa, kay Juan. Nabautismohan lang daw sila kay Juan. Nung binautismohan sila na sa pangalan ni Jesus, doon nila naranasan yung baptism dahil nag-speak in tongues sila. Kaya tayo naniniwala na kung gusto natin maranasan yung same experience, although hindi ko sinasabi sa inyo na hindi pa kayo nabautismohan, maaaring nabautismohan na kayo, kaya lang hindi nyo pa naranasan yung experience na makapag-speak in tongues kayo, enable kayo ng Holy Spirit na mag-speak in tongues, mas mabuting ma-experience natin yun. Kasi we have now the assurance that we were baptized. Hindi lang tayo basta-basta na moment na, ma-feel ka lang ng Holy Spirit. Minsan pa nagdududa ka na, puspos nyo ba ako ng banal na Espiritu, Panginoon? Di ba? Kasi yung merong tinatawag sila, and we recognize this, the physical evidence. Yan. Either na, kaya yung paminsan-minsan o paulit-ulit na experience na ikaw ay mapuspos ng banal na Espiritu, that's okay, that's all right. Kaya lang, mas maganda kung meron kang assurance, talagang ikaw ay nabautismohan ng banal na Espiritu. Katulad din yan ang sinabi ni Jesus, sabi ni, hindi ko kayo babautismohan sa tubig. Hindi, kasi yan ang dapat nating susundin. Mabautismohan ako sa tubig. Kasi, witness, it is a testimony. Testimony to the world. Nung binautismohan ka sa tubig, sampatotoo yun sa lahat ng tao na ikaw ay sumunod kay Kristo. Kaya mahalaga din yung bautismo sa tubig. Kasi yun yung patotoo mo. Unang patotoo mo na ikaw sumunod kay Kristo. Correct. Kasi sabi nga niya, let it be. This is the, let it be now. Sabi niya, but for this is right. Yan, para sa katuparan ng lahat ng katuwiran. Sabi niya, to fulfill all righteousness. Meron pang may mas makatwiran sa kanya. Walang ibang mas makatwiran kay Jesus. Siya lang talaga matuwid. Siya yung mas makatwiran. No? So maliwanag na
It is a promise for all believers. Di ba? At ang pangatlo, it is a command to all believers. Kailangan i-seek natin yan. Kaya sabi nga niya, dun sa Lucas na binasa natin noong nakaraan, ano, na kung kung ang masamang ama ay nagbigay ng mabuting bagay sa humingi sa kanyang anak, eh yung pa kayang ama sa langit na hindi ibigay yung banal na espiritu sa mga humihingi sa kanya. Di ba? Hindi lang yung basta indwelling, hindi lang yung basta enabling, empowering. It is the full experience of what the Holy Spirit can do with you, to you, through you. Yan. Yun yung fullness. Ano ba yung pwede ma-experience mo, yung magawa ng Diyos sa buhay mo? O ng banal na Espiritu, sa mamagitan ng banal na Espiritu. Mas maganda yung full experience. Kaya dito, kailangan natin, yun nga sabi ko sa inyo, seek and ye shall find. No? So, it is a powerful, life-changing experience from God, by which God clothes and fills a believer with His power and presence. No? Ito daw ay life-changing experience. Talagang iba talaga no, na magkaroon ka ng ganong moment. No? Na kung saan ikaw daw ay binihisan, clothes, no? Clothes. Binihisan at pinuspos, pinuno at pinaapaw. Yan. Diyan maganda umapaw. Yung umapaw, ang isang mananampalataya ng kanyang kapangyarihan at ng kanyang presensya. Kaya ngayong iba, pagka naramdaman yan, talaga naiiyak sila, no? Kasi, hindi mo, siya eh, para mararamdaman mo na hindi mo siya, ang tawag dyan, hindi mo siya worth it. Hindi ka karapat-dapat na iparanas sa'yo ng Panginoon yun, na puspusin ka niya ng kapangyarihan niya, puspusin ka niya ng presensya niya, no? Kaya maiiyak ka talaga. Kaya magtataka ka, bakit yung mas madalas, yun talaga mga closest kay Lord, yun yung talagang umiiyak. Di ba? Umiiyak. Talagang hindi mo mapigilan yun. Kasi nga, it is an overwhelming experience. Yung talagang wow, nakakawaw. Ha? Amazing, sabi nga, na ikaw ay makaranas ng kapuspusan ng banal na Espiritu. So, sabi dito, lahat yun? Ay, tama ba itong ating palipat-lipat kasi ito hindi ko naipit eh. Bakit daw kailangan o importante? No? Bakit daw kailangan o importante? Tama ba yung ating oras? Tama. Bakit mahalaga sa buhay ng isang mananampalataya ang kapuspusan ng banal na Espiritu o yung bautismo? Because it is the Christian source of power for life and service. Yan. Bakit? Dahil yun daw ang pinanggagalingan ng kapangyarihan ng isang tao para sa kanyang buhay at serbisyo o ministro o pagmiminister o pagseserbisyo sa paglilingkod sa Panginoon. No? Yung isang napuspos na ng banal na Espiritu, hindi mo na ito kailangan laging ipagtulakan. Sige na, ikaw na. Ikaw na gumawa doon. Ikaw na yung mag-encourage doon. Ikaw na mag-pray. pag mag-pray, ayoko mag-pray. Ayoko mag-pray. Yung mga gano'n, di ba? Wala pa silang experience kasi ng sa Panginoon. Yung kailangan mo talagang pa. Pangalawa, when you are baptized in the Holy Spirit, you will receive the power to witness. Yun na nga eh. No? Nakakapagpatotoo ka talaga. Makakapagpatotoo ka. Talagang with joy. Di ba? With joy ang patotoo mo. Hindi yung nagdududa ka. No, pag nagpatotoo ako dito o nagminasaw dito, baka ito pa ano pa ako nito, blankahin pa ako nito, ganyan. We do not
We no longer worry about it. Bakit? Dahil sapagkat the infilling or the power or yun nga, the simply sharing Jesus Christ in the power of the Holy Spirit, yan ang witnessing. No? Oo. Correct po, correct po. Lalabas at lalabas pati yun, no po? Talagang, oo, mag-overflow po yun. Kasi talagang in your heart, napuspos ka, napuno ka, naniwala ka, kaya yun naranasan mo, talagang mag-overflow. Yan. Pangatlo, meron pa din daw tayong magagawang kapangyarihan o meron tayong kapangyarihan sa mga bagay-bagay katulad ng overcome temptation and live a holy life. No? Overcome temptation. Power to pray more effectively. There was a time nga yung ating kapatid, no? Yun, hindi madalas magsimba yun, pero natuturuan din siya ng mga katotohanan. Pero nung nangailangan talaga siya ng presensya at kapangyarihan ng Panginoon dahil nga yung diyan ay naalihan ng demonyo. Talagang mapapakapit ka sa Panginoon, di ba? Nagre-rebuke siya doon, nag-ano siya doon, no? Nag-pray siya doon ng malakas at hindi siya nahiya. No? Kasi at nakita naman niya, kumalma. Kumalma yung taong kayang itapon lahat daw doon, yung pag humawak sa kanya, ihagis lang. Kumalma. Kasi yung time na yun, nandiyan pa ba yun, yung tinayo nilang image sa gitna ng cluster? Wala na. Nagtayo sila ng image doon sa gitna ng cluster. Tapos parang, dyan o, sa kabila ng cluster. Tapos inaanuhan nila ata yun, yung parang inaalayan or something. Yung nakatapat doon sa bahay. Nakatapat sa bahay ata, yun yung parang inalihan. Inalihan ng masamang espiritu ng demonyo. Tapos hindi makapigil yung mga tao doon kung anong nangyayari sa kanya doon, kung anong ginagawa, sinasaktan niya yung sarili, nananakit. Oo, portal yan, no? Oo, portal yan. Yan yung mga nagbubukas sa espiritu ng tao para pasukan. Oo, pero kapit siya ng Ibig sabihin, dahil may knowledge siya tungkol sa kapangyarihan ng Diyos at banal na espiritu, ayan, nag-invoke siya ng presence ng Lord, nag-rebuke siya sa pangalan ni Jesus, ayan. Pero kung talagang siya'y nakaranas nito, no? Pero sabi nga ni Brother Villanueva noon, sabi niya, Lord, ba't kaya hindi namin mapalayas yung demonyo na yan? Pray siya, talagang nagsik siya. Tapos sinabi sa kanya ng Lord, I empower by the power of my word, by the power of my Holy Spirit. Ganun ba, Lord? Pinuntahan niya ulit. Sinabi niya, sa kapangyarihan ng Diyos, ng banal na Espiritu, sa kapangyarihan ng kanyang pangalan. Sino ka? Kinausap niya, yung pinalayas niya, bilis lang. Kasi minsan, akala natin, gagamitin lang natin yung in Jesus' name, mga ganun. Hindi, kailangan maunawaan natin yun. Tapos, pinag-quote niya yung verse, mas makapangyarihan siya na nasa akin kaysa sa'yo na nasa mundo. Yung mga verses na ganyan. Binigyan niya tayo ng kapangyarihan mula sa kalangitan. Sayang gano'n. At kahit ang ahas, hindi tayo kayang saktan. Yung mga pinag-quote niya yun. Hinamit niya yun. Kaya ngayon, ikaw, anong kapangyarihan mo? Laban sa aming Panginoong Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lumayas ka. Ang bilis daw. Sabi niya, kasi nang tayo, minsan, kala natin, basta magamit mo lang, katulad ng ginasiguro ni ating kapatid na yan, no? Basta gamitin mo lang. Kailangan talaga, i-seek mo ang Lord, ipag-pray mo yun, hilingin mo, no? Hilingin mo, para dumating sa iyo yung power na yun. So, power to love. Yan. Hindi natin, sabi niya, anong kaibahan mo kung ang mahal mo lang ay yung mga nagmamahal sa iyo? Kailangan, mahal mo din yung mga kaaway mo.
Yung umaaway sa'yo. Yung ayaw magpautang. Ayan. Kaya kailangan natin dyan ng empowering ng Holy Spirit. Empowerment. Lord, pagka nakasalubong ko to, hindi ko masasabi sa inyo. Kung talaga ito'y babatiin ko, ngingitian ko, o baka masabunutan ko. Kailangan pinagpipray yun. No? Sinisik yung kay Lord. Para yung dumating, yung empowering na yun. Doon, dadating yun. Yung kapuspusan ng banal na Espiritu. I-seek mo yun. I-pray mo. Hindi yun basta automatic. Mga ganong klase. So, power to love more ardently. Power to better understand the Word of God. No? Minsan pag binasa mo, hindi mo pa rin, Lord, ano ibig mong sabihin dito? Ano yung original meaning nito na pwede maging significant sa akin? Ganon, di ba? Nalala ko yung kay Bena eh. Nalala pa ba yun, Ben? Yung nag-quote ng verse kay Siena. Sabi niya, pareho-pareho kami nagsabi, ano naman meaning nun? Sabi namin, ano naman meaning nun? Ngayon, di mo na maalala ko anong version, di ba? Sa Isaiah ata yun eh. Sa Old Testament eh. Sabi, ano naman meaning yun? Sabi naman, malay. Sa tanongin mo nga doon sa nagsabi, ano naman ibig sabihin nun? Sabi niya, hindi ko rin alam. Tinanong niya doon sa nagsabi ng pero nagamit niya. Pero sabi niya, hindi ko rin alam eh. Ginamit niya, kinote niya doon sa kaibigan niya, yan sa anak nga ni Ben. Tapos sinabi, ma, ano ibig sabihin doon? Abay, tinanong niya sa akin, Juan, tignan mo, basahin mo ng maayos, sabi ko. Ayan. Nung siya, siguro, prayerful na yung kanyang pagbabasa, doon niya naintindihan. Oo nga, tama. Yun ang ibig sabihin nun, sabi ko. So, we need that. No? We need that power of the Holy Spirit. Enlightenment. Teacher siya eh. Siya yung encourager, siya yung nag-enlighten. And kailangan din natin ng power ng Holy Spirit sa discern. To do the works of Jesus. Ayan. Hindi natin magagawa talaga yung trabaho ni Jesus. No? Ano yun? Mag-share ng gospel. Magpanalangin sa mga nangangailangan, sa mga may sakit, sa mga inalihan ng demonyo, magpalaya. Ano ba? Mag-preach ng gospel. Mahirap din kasi talaga mag-preach ng gospel. Pero sa time, lagi ako sinasabihan, tuwing magpe-pray ako, laging may lumalapit sa akin, bakit pag ikaw nagpe-pray, feel namin. Ano ba yung nafe-feel nyo? Sabi niya, parang doon sa loob, kaloob-looban namin. Sabi namin, ganun ba? Kumikilos ang Diyos. Sabi, kumikilos ang banal na Espiritu sa buhay nyo. Pakinggan nyo. Ginaganon ko na lang. Kasi, talaga, kahit hindi mga Kristiyano, pag sinabi, magpapray si Pastora, kasi alam nila, Pastora ako. Minsan, kahit di nila alam na ako'y born again, pag pinag-pray ako, may lalapit talaga. Sabi niya, grabe yung Holy Spirit sa prayer mo. Sabi, talaga po? Di praise the Lord. Hindi ko nga alam yun na kumilos siya, no? Praise the name of the Lord. Power to clearly discern the voice of God. Ito medyo mahirap kasi hindi to basta yung narinig mo lang. Sa puso, tenga mo o isip mo. No? Kaya kino-confirm mo yun. Kaya nung ako sabi niya, mag-preach ka kaya. Parang gano'n ang narinig ko eh. Isip ko. O kaya mag-conduct ako ng service sa funeral. No? Isip ko, pero ano isi-share ko? Tapos tinignan ko muna yung mga tao. Sabi ko, Lord, Lord, hindi ako handa. Ginanon ko. Parang hindi ako handa sa ganon na moment na yon. Yun yung moment na kadarating lang kasi nung na yan. Pero pinump naman ako ni Lord na nakita ko kasi wala man lang yung food. Yan, pinump naman ako ni Lord nagbumili ng food. So, na-bless naman lahat. Wow! Ganyan. Na-bless sila lahat. Napabili akong pansit, napabili ako sa grocery. So, yun na lang ang naging contribution. Pero, Lord willing, pag ako doon, nagtatanong na ako kay Lord kung ano yung pinakamabisang salita niya na pwede talagang hindi lang ma-comfort yung namatayan, kundi magkaroon pa ng conviction. No? Kasi grabe yung mga doon, yung Catholic doon, grabe hard. Laki ng Catholic Church doon eh. Nagpatayo doon yung asosasyon, yung HOA.
Tapos ginawa nilang Catholic. Kaya sabi ng daddy ko, kasi siya dati ang president ng ano. Sabi niya, hindi nyo dapat ginawang ano yan, Catholic Church. Dapat, ano lang yan, yung parang multipurpose na pwedeng gumamit kahit na sinong religion. Kaso, inano na ng pare, galing, alam mo naman, mga tao doon, nagsundo kagad sila ng pare, galing doon sa Ateneo, tapos later, lagi nang bumababa yung pare, inangkina nila yun, naglagay na sila ng mga karibulto, naglagay na sila ng kung ano. Kaya sabi niya, wala tayong magawa, kaya, alam mo naman, mas marami sila. Kaya sabi ng airpod ko noon, ay hayaan mo na sila kung yun ang gusto nila. Pero nagkaroon naman ng multipurpose doon. Yan, mas maganda rin na may multipurpose doon. Nagagamit naman sa mga, merong rooms para magamit sa patay, tapos merong multipurpose para magamit sa birthday. Masaya yung aming community doon nung araw. Nakapag-preach din kami doon ng gospel sa buong paligid ng ano. So, paano? Paano daw tayo mapuspos ang banal na Espiritu? Siyempre, katulad ng sinasabi, kailangan alam mo na Kristiyano ka. You are truly born again. Pangalawa, siyempre, lagi na sinasabi, hunger and thirst for God. Kailangan nagsisik ka kay Lord. Meron kang kagutuman kay Lord. Minsan dumarating yun sa puso nyo, yung, ay, kailangan talaga manalangin ako. Pupunta ako sa isang lugar, o kaya punta ako sa isang tabi, o kaya punta ako sa isang sulok, o kaya sa isang kwarto, sa ganyan. Tapos uupo ako, Lord. Tapos yan, makipag heart to heart ako. So magkaroon siya ng ano sa akin, wisdom. Ganito gagawin mo. Kaya, minsan namimiss ko na yun kasi, alam mo naman, lagi akong pospos ng trabaho. Hindi ako pospos ng malalasyon dito. Pospos ng trabaho. Kahit na wala kaming trabaho, nagko-connect yung aming mga sa opisina para nagtatrabaho pa rin kami. Dahil nga uso nga yung online na ng method na yan . Kaya kahit na mabait naman din yung boss ko, sabi niya, sorry kailangan lang. May naman siya, may paswali. Pero ganun talaga, kailangan mo pa rin sumagot, magtrabaho, so and so. Kagabi, ang dami nung kailangan na naman sagutin. Sabi ko, Lord, ayokong sagutin yan. Ikaw muna. Ikaw muna, Lord. Basa. Lord, ikaw muna yan. Tapos pag hindi ko muna pinapansin niya. Kasi baka minsan, napapaano ka din Ay, ano ba yung sinabi? Ay, tapos di-dismiss mo. May yan. So, mamaya, dami na naman iisipin. Dami ko na naman titignan ng mga messages. Sabi ko, Lord, paano kaya ako nito? Sasabihin ko na sa boss ko na i-relieve niya na ako. Kasi, alam niyo na, ako'y palabas na ng gobyerno. Baka mamaya hindi ako makalabas, hindi ako makaklear, hindi ako makaklaim. Dahil ang daming naka-bin-bin na trabaho. Pwede namang iwanan yun kung totoo, siyempre. Kasi pwede mong i-turn over naman yun. Hindi naman yun talaga. Kaya lang, siyempre, kakahiya din, di ba? Kaya kailangan, sabi ko. At saka ako ulit nang inaasahan. Ako lang inaasahan sa trabaho na yon. Kaya pinagpipray ko na hindi ako maging burden sa mga maiiwan ko sabihin ano ba yan? Si Ate Beth, tiniwan lahat? Ay, ganun. Kasi yung nakaraan nag-rationalization, di ba? Iniwan sa akin lahat yung cases. Walang training, wala akong background, walang basta lumisan. Tapos nag-retire. Kinuha yung claims ng pera, tapos yung mini-message ko, Sir, baka pwede niyo akong turuan kahit nasa steps lang sa paano gawin ng ganyan. Sabi niya, ay, tumingin ka na lang dyan, magbasa-basa ka na lang dyan. Hindi man lang mag-coach, di ba? Pero ako, I do not have that kind of, yung parang, gusto ko parang responsable pa din ako kaya bago ako umalis, inayos ko lahat ng mga documents na pwede lang pag-aralan, lahat ng batas, lahat ng policy, lahat ng steps, pwede kong Kaya ngayon pa lang, tinuturuan ko na sila. Meron lang akong 3 to 4 months na lang. Sabi niya, ate, lagi na, paano kaya? Hayaan mo, pa ako, on call pa ako. Kasi alam ko, mahirap para sa kanila. Kasi nangyari sa akin, nahirapan ako. Muntik ako talaga
mapahamak dahil nagalit sa akin ng lawyer. Wala naman akong kinalaman sa mga trabaho ng mga investigador, ganyan. Hindi po, DENR, pero investigador po kasi ang naging trabaho ko at saka sa ano po ako dun sa mga pinagtatalunan sa lupa. Sa DENR po. So, kalangan nila, lawyer ako pag nagsalita. Hindi nila alam, nagbasa lang ako o nag-memorize sa mga policy at batas. So, you must be prepared to obey God. Kasi siyempre, kahit naman tao, pagka hindi ka sinusunod, paano mo naman yan susuportahan, di ba? Di mo siya, parang tatamarin kang suportahan yung tao na yan kapag hindi sumusunod sa iyo. Kaya, imbis na gamitin ka ni Lord, di ka na lang muna niya gagamitin kasi hindi ka pala sunod. Palasaway ka, pasaway. Ano ba? Asa si Kuya, tumayo lang dyan, tapos bumaba. Ayan. So, you will receive the Spirit or the power through faith then. Pero kahit na, mauuna kasi yung faith bago yung experience. Pagka na, ano mo na, yes Lord, claim mo na meron kang positive na pag-claim, no? Na naramdaman mo din yung sa heart mo. Doon mangyayari yun. Kasi nung sabi ko, Lord, gusto ko ma-experience yung infilling ng Holy Spirit with speaking tongues. Or sabihin natin, baptism with speaking tongues. Ikaw, paano ba, Lord? Ha? Lord, paano ba yun? Sabi ko, tapos prinamp naman ako ng Holy Spirit na I just want to praise you, Lord. I just want to, serve you more, love you more, ganyan. Thank you, hallelujah, praise the name of the Lord. Tapos biglang dumating sa akin. Yan, nagulat na lang ako. Tapos biglang nagbago yung sinasabi ko. Pero sa heart ko, nag-hallelujah lang ako. Sa mind ko, nagte-thank you lang ako. Pero sa bibig ko, iba na yung lumalabas sa bibig ko. Hindi ko na masyadong hindi ko na rin matandaan eksakto ko ano yung mga sinabi ko. Pero, yun lang. At least nagkaroon ako, nakampante ako, nagkaroon ako assurance na pwede ako maging pastor ng Pentecostal Church. Kasi naranasan ko yung baptism ng Holy Spirit. At saka kasi, ito din, sinabi din namatay nating head dati, si Pastor Eli, kailangan from time to time, pinapaalala talaga sa mga tao na you need the empowering of the Holy Spirit. Kung hindi nyo pa naranasan, at kung medyo nagtamlay, yung infilling, ang tawag dyan, yung infilling of the Holy Spirit or empowering of the Holy Spirit. Yan. Pwede mong hilingin. At kaya nga tayo, sa ano nga pala ang celebration ng Pentecost, baka gusto nyo sumama, punta tayo, sama tayo sa ICS sa 13, Saturday. Sa June. Dapat ba June? June, no? June o May? June 13? June 13. Kasi dito sa aking Bible, ang ano na mga Israel, ano na lang 11 days na lang ba yan? Sa Miyerkules na, oh. Hindi sa Miyerkules, sa June. So, tama ka. May tama ka. So, sa June na nga yan. Okay. Praise the Lord. So, inano ko dito June 13, tama. Saturday. Ano po? Kaya, usually sa June naman talaga, kahit nauna yung totoong Pentecost. Umaga. 9 to 12. So, ini-encourage ko, baka kasi sumama, sama tayo sa ICS. Diyan lang naman sa Mandaluyong na church. Okay, so, sumunod ay, yon kailangan by faith yung ating, siyempre yung prayer natin, kailangan by faith. Yan.
Ano daw mga benepisyo? Saan na ba yung binabasa ko? Hindi pala. Okay. Una, yun na nga, faith. Pangalawa, yun na rin. Believe God daw for the Spirit. Yun din yun, no? Yung faith. Essential ingredient for receiving anything from God. So, kaya nga sabi niya, if you ask, believe that you have received. Yan, ang mga lagi nating kiniklaim. Yan, Lucas 11:9. Okay. Sabi dito. Tapos, ask in faith, receive by faith, tapos, speak out, pero dito, hindi nangyari sa akin to, basta it happens. Basta the Spirit gave me the utterance. Yun lang po. Hintayin nyo. Huwag nyo sasabihin niya, speak out. Hindi po, kasi minsan, na-fake natin yun no? Hayaan mo lang na ang Lord paano sa bibig mo, magpasalita. Let the Spirit, give the utterance. Yan. So, you may seek baptism by your own. Pero pwede rin mangyari sa gathering. Pwede mangyari sa prayer meeting, sa Bible study. Yan po. Depende po sa pagkilos ng banal na Espiritu, sa desire niya, sa kanyang will. Yan. Kaya nga pagka makikita kayo magbabasa kayo sa 1 Corinthians 12, as the Spirit gives, according to the will of the Spirit. Yan. Kaya kung ano yun, pasakop lang tayo sa banal na Espiritu. Ang isang experience na ginawa, na narinig ko si Pastora Evelyn. Sabi niya, gusto niya ma-experience, Lord, yun. Paano ba ma-experience? Ngayon, sa pag-pray niya, while alone sa prayer niya alone, yung kanyang quiet time alone with God, doon nangyari sa kanya. Doon bumaba sa kanya yung merong speaking in tongues na empowering. So, iba-iba experience Ako po, kahit anong prayer ko noon, hanggang sa naihanda ako ng Lord, doon sa gathering ng ganyan, ng Pentecost gathering, doon naman sa Valenzuela, sa Bethel. Doon sa mismong ating mother church doon, na nandun. Doon. At kilala, yung pastor na yon na sinabi ko nga sa kanya, Pastor, ikaw ginamit ng Lord para sa aking baptism ng Holy Spirit. Kaya natuwa naman siya. So, iba-iba experience natin Ang mahalaga, sinasabi ko sa inyo yung mga basic move, katulad na sabi ni Jesus, wait until you receive, o kaya seek until you have it. Yan, mga ganon. Hunger and thirst for righteousness, sabi niya, for the Holy Spirit, so, for He shall be filled. So, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Yun isa sa mga kiniklaim natin. Kapag nagugutom, nauhaw ka sa bagay na yan, sa banal na Espiritu, sa pagkilos ng Diyos sa buhay mo, mag-fasting kung kinakailangan. Yan ang seeking. No? Para magkaroon ka ng power. Nung araw na yun, nung intusan ako ni Lord na mag-confess ako sa kasalanan ko, kailangan ko talaga ng power. Sabi ko nga sa inyo noon, nag-fasting ako. After a week na mag-fasting, isa-isa ko nang nagawa yung pinagawa niya sa akin. At nagugulantang yung mga tao, What? Sa ginawa mo, kinonfess ko po yun. We need that, no? We need that. We need that power. We need that power. Empowering from the Holy Spirit. So, shall we pray? Tayo po ngayon ay tumayo na para manalangin man lang. Lord, come to you. I come to you, Father. Panalangin ko, yung mga kasama namin dito at mga kasama namin sa Zoom at pakakarinig sa online na worship na ito, Panginoon. Magkaroon ng prompting sa kanilang heart to really seek you. Magkaroon, Panginoon, ng desire. Magkaroon po, Panginoon, ng push. Magkaroon, O Diyos, ng burning love to really seek you and seek your empowering in their lives. To seek your infilling, to seek your moving, O Lord, the great moving, the powerful moving of the Holy Spirit in our lives. Panginoon, ito yung mga kailangan namin, Ama, para sa ganon, makumbinsi namin ang mga mahal namin sa buhay, makumbinsi namin ang aming mga kaibigan, mga
mga kapatid, mga nakapaligid, mga tao, Diyos, na kailangan namin makumbinsi na you are truly moving in and through us and over us, O Father. Alam ko, Panginoon, kailangan yun sapagkat yun ang talagang magta-touch sa hearts nila. Yun ang talagang magta-touch sa bawat buhay ng tao para sila din makaranas ng burning zeal and love for you, Father in heaven. Ama, madali talagang tumabang ang aming pag-ibig. Madali talagang tumabang ang aming pagsunod. Madali talagang tumabang ang aming interes. Sapagkat tao lang kami. Pero we need you because of that Holy Spirit that stays in our hearts and stays in our body, that stays in our lives. We need the moving. We need the empowering. We need the enabling. Always, from moment to moment to moment, every moment of our lives, Father. Kaya panalain ko ang bawat isa ngayon. Hilingin nyo. Hilingin nyo. Hilingin nyo sa Diyos. Sabi nga niya, kung ang masamang ama nagbibigay ng mabuting bagay sa hiningi ng anak, siya pa kaya, kung hindi niya ibigay ang banal na Espiritu sa mga humihingi sa Kanya. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. No more knowing. No more knowing. No more saying no. Say no. No more. Sa susunod, Say no, no more. inito. Praise the Lord. Hallelujah. Sa next Sunday, si sister naman, offering. Tayo lang naman, di ba? Paikot-ikot lang. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po. Tayo manalangin at magbigay handog sa Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Lord, na kami pinagsama-sama mo, Panginoon. Hallelujah. Basbasan niyo po, O God, ang aming maibigay sa umagang ito, God, na magagamit sa iyong ministeryo, Lord. Salamat sa hanap buhay, pinagkakitaan ng bawat isa, Panginoon. Basbasan mo po ito, Panginoon. Patuloy, Lord, ang kalakasan ng bawat isa, O Lord, namin na binibigay mo, Panginoon. Ganun sa mga bata, ganun din sa mga matatanda, O God. Purihin ka, O Lord. Salamat sa iyong mensahe sa umagang ito, Lord. Patuloy na ang iyong banal na Espiritu ay patuloy na nanahan sa amin, O Lord. Salamat po. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Gusto ko rin i-report yung ating sa giving, wala pang June hanggang May lang. Meron po tayong 27 plus thousand. At tapos sa mission, meron tayong 2,000 plus. Yan. Makakarating po yan sa ating yung tithes po, makakarating sa ating giving, may tithes din tayo sa district. Tapos yung mission, lahat yon sa national natin. Para sa mga missionary natin sa ibang bansa. Kaya, meron tayong contribution sa pag-mission sa ibang bansa. Amen? So, praise the Lord. Hallelujah. Baka gusto nyo magkamayan. Tayo muna tayo. Hello to everyone. Magano na kayo. Magpakita na kayo dyan. Praise the Lord. The Lord bless you. Nga pala, Happy Mother's Day nga pala sa mga matsatsagang nanay. Wala daw katulad ang pag-ibig at pagtsatsaga ng nanay sa anak. Pero, merong masigit dyan, yung pag-ibig ng Diyos. Di ba sabi niya, ang nanay makakalimot, pero ako hindi. Ang nanay ay talagang great mother natin lahat. No? Kasi siya talaga yung nag-create sa atin. At siya din yung great father.
Kasi siya talaga yung nagpo-provide at nagpo-protect sa atin. He is the mother and the father of all of us. Kaya praise the Lord, mapalad tayo. No? Hindi na tayo kailan talaga. Minsan naghahanap tayo sa ibang tao ng love, ng care. Andiyan ng God. Na more faithful. And most faithful. Tayo, magbigay lang tayo. Huwag na tayo mag-expect sa kanila. Di ba? As we receive from God, let's just give. Give love because we receive love from God. Hindi yung gusto mo mag-love ng tao kasi gusto mo love ka din niya. Huwag ka na umasa. Ngayon, kung mag-love siya sa'yo, praise the Lord, thank you. Pero pag hindi, sa Lord ka, kompleto ka naman, di ba? Sabi nga nung dalawang kaibigan, ba't ako hindi mo sinasabihan na, you complete me. Aba, you are a complete person in Jesus. Ako, I am a complete person in Jesus. Di ba? Sabi nung isa. So, okay. Oo nga, di ba? Kasi minsan, pag hindi ka complete kay Jesus, naghahanap ka sa mga tao sa paligid mo. Although, tao lang tayo, minsan napofrustrate talaga tayo sa mga taong. Pero, lagi mo na iniisipin, at ganoon talaga ang tao. Anyway, nandiyan naman ang Lord. Sobra-sobra ang bibigay ng Lord sa'yo. Umaapaw. Yung provision ng father, wala yan. Yung provision ng tatay, wala yan sa provision ng totoong father. Yung love ng nanay at tatay, wala yan sa totoong love ng Lord. Sabi nga niya, yung mga byuda, ako ang asawa. Yung walang nanay, yung mga orphan, ako ang magulang. Oh. Ano pa? What can you ask for, di ba? God is complete. Jesus is complete for all of us. For you, He can satisfy us all to our needs. Kaya, praise the Lord. So, meron ba tayong prayer request? Alam niyo na yun, prayer request nyo sa mga anak nyo, mga apo nyo, manugang nyo, pamilya nyo, kapitbahay nyo. Kapag pray nyo, kapitbahay nyo. Sino ba yung number 1 yung kapitbahay? Yung asawa nyo. Yun yung number 1 yung kapitbahay. Pag-pray niyo yun. Pagka natutulog kasi ilay hands nyo. Sige, tayo manalangin. Ama, dinadala namin sa inyo lahat ang aming dalangin namin, Panginoon. O Lord, thank you, Father. Una sa lahat, Ama. Siya nga pala, pinapanalangin namin ang mga nanay. Yan, ilay hands nyo yung mga nanay. Yung mga nanay, ilay hands nyo. Ay, mayroong ba kayong mga kasama mga anak dyan? Kung wala kayong kasama mga anak dyan, Apo, at kung sino man, ay ilay-hands nyo yung sarili nyo. Ay sige, pwede nyo naman ilay-hands sarili nyo. Yan, dito sa dalawang nanay, mayroong ilay-hands nyo yung tig-isa kayong mag-lay-hands sa, yan. Hallelujah. Ayaw nyo ba i-touch sila? I-touch mo sila. I-touch nyo sila. Oh, tinan mo. Kayong dalawa mag-touch dyan sa dalawang nanay, i-touch mo siya. Ikaw mag-touch sa kanya. Sige, mag-touch, i-touch nyo siya. Yan. Praise the Lord. Hallelujah. Lord, we feel the warmth of your goodness. We feel the warmth of your love, of your faithfulness to all of us, especially to all mothers. Salamat, Panginoon, na you have blessed the earth with mothers. You have blessed the family with mothers. You have blessed every person with mother. Kaya Panginoon, sila po ang best example na nagpapakita ng iyong goodness, ng iyong faithfulness, ng iyong love and care. Sila po yung pinaka-best, yung representative nyo sa lahat ng tao, Panginoon. Kahit ang pinakamatandang tao sa balat ng lupa, Panginoon, naghahanap pa rin ng mother's care, mother's love. Hallelujah. Pero salamat, every person, even the mother, can find the mother's love in you, O Father in heaven. Kaya ngayon, Ama, salamat po. Hindi lang kami nagpapasalamat sa mga mother na yan. Pinagpipray po namin sila. Palakasin niyo pa sila, Ama. I-bless niyo pa sila, Lord. Para pag bless mo sila, nabibless din ang kanilang mga kasama, kasambahay, mga kapamilya, anak, apo. Binibless niyo sa pamamagitan nila through their caring heart, through their caring hands, through their loving attention. Father, salamat, Panginoon. Ikaw magpalakas sa kanila, Ama. Nawa maging effective witness sila. Sabi niyo nga, mga nanay, mabiwin nila yung mga tatay sa magilan ng kanilang pagrespeto at sa kanila at sa pagsunod sa inyo. O Diyos, hallelujah.
Hallelujah. Kaya salamat po na gagamitin mo ang mga nanay na yan. Mas lalong makalapit ang buong pamilya sa Diyos at sa kaharian na tunay na magamit ang buong pamilya na yan. Maging patotoo sila, Panginoon, sa goodness and faithfulness nyo, O Lord. At maging patotoo sila, Panginoon, at maging tagapanguna sa pagsunod sa inyo, Ama. Sapagkat binabalik lang naman din nila, Panginoon, ang naranasan din nila at naming lahat na tender loving care nyo para sa aming lahat. Thank you. Thank you. Thank you, Jesus. And thank you, Lord. Kahit ang aming bansa ay nangailangan ng motherhood, ng mother, kahit hindi lang basta pamilya, lahat ng community, lahat ng bansa, nangangailangan din ng mother. Someone who really love and care for all people. Kaya salamat. Thank you, Jesus. Bless us, bless our family, and bless everything that we do ng mga mothers, Panginoon. Thank you for blessing everything that we do. Thank you. At kung ano man po ang mga pangailangan nila, Lord, nawa mabigay din namin sa kanila in return. Mabigyan din namin sila ng sapat na attention and love also. And higit sa lahat, yung sapat na pagpapasako, pagsunod sa kanila at pag-consider ng kanilang mga damdamin. Higit sa lahat, ang pangunawa na yan, nawa mabigay namin sa mga mother na yan. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise your name. Itugunan nyo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. At pati na rin ang aming mga panalangin para sa kanila, O Diyos, at para sa amin lahat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise the Lord, and may we raise our hands for the blessings of our Father in heaven. O Yahweh, aming Ama, Yeshua, aming tagapagligtas, at sa iyo, banal na Espiritu, sumaamin ka, Panginoon. Puspusin mo kami ng iyong kapangyarihan. Hallelujah. Ngayon at magpakailanman, salamat pinagpala niyo kami. Sa inyong pangalan ito ang aming dalangin. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. At magandang umaga po sa ating lahat. Magpa-picture po tayo.